Hello, magandang araw mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. So mga kababayan ko, meron akong re-reactan. Na-reactan na to ni Sir Ponso eh. Oo nga pala, may video si Sir Ponso nung sa Villa Epipanya namin. I don't know kung interested kayo doon. Pero ito kasi yung mainit na mainit na issue eh, mga kababayan ko eh. Itong kay Sir Donsky, si Music Life na naman, magagalit na naman dyan sa baba. Hindi, Donsky tayo bago tayo magmakagago. Basta hintayin mo yung makagago content ko. So ito muna si Sir Donsky muna. Diba? Ito yung, ayoko react yung live kasi sobrang haba nun. At pihado, ka-bullshit na naman yung doon. Ka-bullshit na naman yung content nun. So ito yung mga kababayan. Ito yung rebut niya supposed to be, hindi ko nagigets eh. Bigla siya nag-post nito. Heist, scam, nako, minanyak pa. Parang out of nowhere men itong gusto ko muna maintindihan nyo, ma-establish muna yung reason kung bakit si Sir Donsky ay nag-content ng ganito. Ano ba yung main reason? Parang out of nowhere eh. Parang bigla na lang, heist, scam, nako, minanyak pa. Parang out of nowhere, biglang binanatan niya agad ng scam tsaka ng manyak si Sir Johan. Si Sir Johan kasi, dating kasamahan ni Sir Donsky na nagko-content, di ba? Parang out of nowhere lang. Pero alam nyo ba yung main reason kung bakit nag-content bigla nito? Kasi nung kinaumagahan yan mga men, nabaranggayan si Sir Donsky. Pinabaranggayan ang biktima niya. Yes, biktima niya. Ang biktima niya, si Ma'am Parisiana. Kung familiar kayo kay Ma'am Parisiana, siya lagi yung sina-shoutout lagi ng mga ng mga ghost hunter. Major sponsor yon, si Ma'am Parisiana. Ka-level yan ni Ma'am Phoenix Taiwan. Kung halimbawa pagka nanonood kayo ng videos nito nila Sir Donsky dati or iba pang ghost hunter, madalas yan eh. Shoutout Ma'am Parisiana, di ba? So yun yung victim ni Sir Donsky. Di ba? Yan ang victim ni Sir Donsky na nagpabarangay sa kanya kahapon ng umaga alas 9. Bakit ko alam? Siyempre kinontak ako ng mga yan eh. Kinausap ako ng mga yan. Kasi alam naman nila, men, tandaan nyo kasi mamaya may nag-iisip dyan na ako ay binayaran daw. No, trabaho ko naman talaga sa social media to. Kahit wala naman bayad sa akin o hindi. Kasi nababasa ko yung live kagabi, binayaran daw ako. Tapos si Ma'am Maggie the Creepy. The fuck, man? Ano ba? Let's say ganito ito. Yung sa bayad part, syempre kailangan mong patunayan 'yan. Kami pag nagsalita kami, may patunay laban sa iyo. Hindi ba nakakahalata yung mga bobong sumusuporta sa iyo ngayon? Kapag ikaw dumaldal, wala kang proof, men. Pag kami ang dumadaldal, may proof kami. Kung nakausap ko sila Ma'am Parisiana, yes, nakausap. Yan naman talaga ang work ko eh. Dito sa from the very beginning na hinandle ko ang mundo ng ghost hunting, 'di ba? Nag-focus ako dun sa mga manlolokong katulad mo. Kaya automatic lang na ako yung lapitan pagka may kabulshitan kayong ginawa. Hindi naman ako nagtutulfo-tulfuhan dito pero kilala kasi ako nagde-debunk ng video nyo at magkalat ng awareness tungkol sa mga pinagagagawa nyo. Kaya normal lang na lumapit sa akin yung mga tinarantado mo. Diba? To be fair, si Ma'am Maggie the Creepy hindi lumapit sa akin. Inilapit sa akin si Ma'am Maggie the Creepy. Kaya lang, matalinong babae si Ma'am Maggie the Creepy. Mas pinili niya kasi magsalita ng sa kanya lang nang walang influence ng kahit na sino. 'Di ba? Mas pinili niya siguro kahit pa paano may katiting na respeto na natira sa iyo si Ma'am Maggie the Creepy. Kaya nagsarili siya na mag-live
Hindi niya na sinik yung help ko at help ng iba na tumutulong sa kanya. Nagkusa na lang siya. 'Di ba? So, ano yun kailangan patunayan yung nagbayad-bayad Yung binayaran si Ma'am Maggie the Creepy at binayaran ako. 'Di ba? Anyway, granting pumunta tayo doon sa binayaran part. 'Di ba? Granting pero not accepting kasi kailangan niya i-prove yun na binayaran kami sa di malamang dahilan binayaran kami. Granting, no? Let's say binayaran kami. Ang titingnan pa rin doon yung authenticity na sinasabi pa rin namin 'Di ba? Walang bearing yung bayad doon, okay lang sana. Ang magiging issue doon, binayaran kami para mag-imbento kami ng issue sa'yo. 'Di ba? Yung bayad-bayad issue doon, walang doon walang bearing yun men 'Di ba? Kahit ba naman yung mga reporter nga, swelduhan yan, bayaran ang mga reporter Pero titingnan mo pa rin kung totoo yung nire-report nila o hindi. 'Di ba? Ano pa ba yung mga nasa larangan ng ganyan? 'Di ba? Yung mga YouTuber, yung mga nagre-react. 'Di ba? Minsan nga pinapadalhan ng GCash O sila Boss Rino. Dahil nagre-react siya. Ibig sabihin ba fake na yung reaction ni Boss Rino do sa video? 'Di ba? Maraming influencer ang pinapadalhan ng GCash sa fake na rin ba yung Hindi, I'm not saying na bayaran talaga ako, pero granting ganun nga ang situation. Authenticity pa rin ang sinasabi ang pinag-uusapan. At yun ang hindi mo ina-address. Nagre-resort kayo sa, katulad si Bugok na Kuya Red kagabi. Sabing ganon, pati yan si Bungo, binayaran yan para manira daw. Diniretso ko siya doon sa comment. Sabi kong ganon, paninira Kuya Red, paano kung may mailabas ako na behind the scenes ng videos nyo? Madudurog talaga kayo doon, men. Approval nyo na lang hinihintay ko. Hamunin nyo ako. Di ba? Hamunin nyo ako. Ayoko lang basta-basta ilabas yun ng wala lang. Di ba? Gusto ko nakafocus yung attention mo sa akin habang piniplay ko yung behind the scenes nyo. Kuya Red, kung paano nyo niloloko yung tao, kung paano nyo pagplanuhan, yung mga ang yabang pa ni Ma'am Sheila doon. Akala mo mga mabubuting tao, leche kayo. Mga sinungaling. Ma'am Sheila, gusto niyo i-play ko yung behind the scenes nyo? Bigyan nyo ako ng approval na ipi-play ko yung behind the scenes nyo. Mag-focus kayo sa akin. 'Di ba? Yung mga nanonood sa akin, i-pressure nyo yung mga idol nyo na hamunin ako, na i-play yung behind the scenes video nila. Tingnan natin ang yabang ni Kuya Red na naninira. Pambihira. 'Di ba? Anyway, focus tayo dito kay Sardonsky. Nung hinamon ko nga na gano'n si Kuya Red, di na ako pinansin doon sa comment section Binlock na ako ni Boy Balud Anyway, mga kababayan ko, dito tayo sa video na to, no. Alam mo yung issue kung bakit biglang nag-upload ng video si Sardonsky. Alam niyo kung bakit? Na barangay kasi ito. Inuulit ko kasi medyo naputol ako, napunta ako sa ibang topic Na barangay kasi ito nung kinaumagahan. 'Di ba? Humarap ka sa barangay. Kasi yung si Ma'am Parisiana, 'di ba? Na ipaliwanag, panoorin niyo yung video ito ni Johan. Ang title ay Donsky, binaliktad na si Johan daw ang scammer. Panoorin po hanggang dulo. Panoorin niyo to. Andito yung istorya. 'Di ba? May record ang barangay, hindi imbento 'yon. Hindi imbento yung sa barangay. Kaya ka nagganyan, biglang nag-upload ka ng video kasi nabarangay ka nung umaga. Kasi si Ma'am Parisiana, 'di ba? Almost 200,000 ang nanenok mo daw. Di umano kay Ma'am Parisiana.
Then pinapalabas mo doon sa hindi mo nga daw pagsalitain. Ayon doon sa ang gusto ko nga pag-usapan ngayon, yung pagkabarangay mo eh. Ang mga pinagdadadaldal mo dito, men, mga puro paawa eh. Puro yung pagtulong mo sa mga hindi yun ang issue yung pagkabarangay mo. 'Di ba? Pag nagsasalita si Ma'am Parisiana daw doon sa kapitan, kino-cover mo. Hindi mo pagsalitain. Hindi kasi ganito. Nagtatanong naman kayo, sabing ganon. Bakit yung OFW na yan nagpaloko din? So inaamin nyo, manluloko tong idol nyo? Kasi may nababasa akong comment dun eh. Mga bobo, ba't daw yung OFW nagpaloko din? So ibig sabihin, manluloko talaga yung idol nyo? Diba? Tapos minsan may bobo pa, sisisihin pa yung yung OFW na nagpadala. Kasalanan niya rin eh. Kundi ba naman mga siraulo din ang supporters nito, no? Kaya nga merong budol na tinatawag eh. 'Di ba? Tapos sinasabi doon yun ay tulong niya para mag-explore kami. Bakit nga nagpadala sa'yo ng pang-explore? Kasi naniniwala si Ma'am Parisiana na totoo yung ginagawa mo. Di ba? Naniwala si Ma'am Parisiana na totoo yung mga pinagdadaldal mo. Doon pa lang may pasok na deception doon. Pinaniwala mo sa isang bagay na hindi totoo. O anong patunay na hindi totoo yung ginagawa mo sa exploration mo? O humarap kayo sa akin. Isasampal ko sa pagmumukha nyo lahat ng Akala mo hindi ako nag-iipon ng bala sa inyo? Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang problema kasi sa'yo, hindi mo harapin yung problema. Sa mga supporter mo, mga sa palda ng supporter mo, ikaw nagtatago. Di ba? Nandito sa social media ang problema natin, min eh. Actually, wala kang problema. Ikaw pala may problema. Di ba? Gumawa ka ng pamimeke mo nung may naloko ka at natauhan dyan sa panluloko mo. Anong gagawin natin ngayon? Ang sisisihin pa yung biktima pa? Abay, ang mga mentality ng mga supporter nito ang bobobo. Kaya nga na biktima kasi nga naloko eh. O ba't daw nagpaloko? Alam mo ba na niloloko ka during na niloloko ka? Sinong bobo ang alam na niloloko siya, magpapaloko pa? Kaya ka nga naloko kasi hindi mo alam na niloloko ka eh. Nagigits nyo? I'm so sure at some point akala nyo totoo yung videos nito. Or maybe yung iba sa inyo naniniwala pa rin na totoo ang videos nito. Kaya lang minsan kasi sa sobrang tanga nyo, 'di ba? Kapag nagka-booking yan, ina-adjust nyo yung utak nyo. Dumadating kayo sa point na okay lang naman na peke, at least na-entertain ako. Pero bobo, nung una paniwala ka diyan. Naloko ka niyan. Nung una, ayaw mo lang tanggapin sa sarili mo, kaya nagpapalusot ka na, ako okay lang naman na fake, basta ako na-entertain. Ano mo na yan, niloloko mo na lang ang sarili mo nun. Di ba? O ngayon, kayo alam nyo na fake ang ginagawa ni Donsky. Alam nyo fake. Pinaninindigan pa rin eh, na totoo yung ginagawa nila eh. Hindi ba naiinsulto kayo niyan sa idol nyo? Habang kayo, alam nyo na fake? Tapos itong idol nyo, pilit pa rin ang pilit na totoo ang ginagawa nila? Ano ba namang klaseng yan, mga supporter yan? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, min eh. Diba itong pinaglalaban ni Donsky na to, ano na to eh? Ewan, pero i-review natin hindi na-address yung main issue. Ang main issue dito, yung pamimake ng video, personal issue yung nilalabas dito, men eh. Diba? Ito yung gawain ng idol nyo. Kapag sinabi ng mga kritiko niya ay Sir Donsky, yung video mo fake, ang ibabanat yan, instead na pabaliin, diba?
instead na baliin yung critic sa kanya, ang ibabalik niya, si Bungo, minumura niya yung nanay niya. Minumura niya yung girlfriend niya. Anong connect nun sa pagsabi ko na fake ang video mo? Katulad nito, na-expose ka nila Yuan. Diba? Actually, hindi dumadaldal in public si Yuan. Bigla ka na ganito eh. Kaya hindi rin alam ng tao bakit biglang nag-post ka ng video na to. Kasi nga nabarangay ka nung umaga, kaya nag-upload ka ng ganito. Pamimersonal na to men eh. Tapos akong pagbibintangan nyo na namimersonal. Pambihira mga... play na nga natin to. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat, no? Ako nga pala si Donsky Gosh TV. Tsaka isa pa, let's say ganito, let's say, baka nga naman, yung victim, quote unquote, yung victim ni Sir Johan ay lumapit kay Sir Donsky para magsumbong. Siyempre nga naman, ang litaw ng tao ay superior si Donsky, 'di ba? Pero ang tanong, kailan ba nangyari yung bakit ngayon mo lang ilalabas 'yan? Ibig sabihin, napuno ka na. Kaya ngayon mo lang ilalabas 'yan. Na supposed to be during that time, ito mga kababayan ko, makinig muna kayo sa akin. During that time na di umano si Johan ay may tinatarantadong OFW. At kung ang concern ni Sir Donsky ay pangalagaan yung mga supporter niya para hindi na uli maloko ni Johan, dapat the moment na nalaman niya ang kalokohan na yun, in-expose niya na dapat yan. Para wala nang mabiktima. Pero ang ginawa ni Sir Donsky, hinayaan niya muna. Nung time na napiko na siya, sa kanya lang nilabas. What does it say to you? Kabulshitan yung purpose nito na kapakanan ng OFW yung ipaglalaban mo dito, men. Di ba? Magandang araw sa inyo lahat. Meron lang akong iba tong natin ngayon guys, iba tong i-content natin ngayon kasi meron lang akong i-share sa inyo, no? Marami kasing nagtatanong, no? At marami ding kala ko marami nagsasabi, marami nagre-request. Yung sobrang creepy. Mayroon kasing vlogger o ghost hunter nung araw na sama-sama tayo. Tapos ilang video na lang nagawa natin, hindi na daw kami nagsasama. Hindi na kami nagsasama at ilang video, sabi mo ilang video lang? Araw-araw mo ngang kabidyohan yun. Ilang video na lang nagawa natin, hindi na daw kami nagsasama. Hindi na kami nagsasama at yung mga katanungan bakit anong nangyari? Ganon. Hindi ko po muna nasagot nung araw pero kailangan nyo itong malaman, no? Kasi naiipit na ako. Diba? Kailangan nyo na itong malaman kasi naiipit na ako. Bullshit. Kasi kung mahal mo yung mga follower mo at si Sir Johan ay sobrang notorious sa pagkakaganyan, sa pangmamanyak at pangi-scam, dapat noon pa lang pinrotektahan mo ng mga followers mo. 'Di ba? Bali yung logic ng ginagawa mo dito, men eh. Bakit ngayon lang? Kasi nga nabarangay ka na. Sila Johan kasi naging instrument ni Ma'am Parisiana na ibarangay si Donsky. Kasi nga, unang-una hindi naman sila Johan na nagbarangay sa iyo, men eh. 'Di ba? Nagpa-assist lang si Ma'am Parisiana kila Johan na ibarangay ka. Kasi nga, ang dami nalaman ni Ma'am Parisiana sa iyo. Kung araw talaga, kasama ko to sila. Ay, at pinopromote ko pa yung channel nila para matulungan sila kasi baguhan pa lang sila dito sa larangan ng YouTube. Oy, napakadakila naman ni Donsky. Tinulungan niya si Johan, 'di ba? Tapos tinrider pa siya ni Johan, 'di ba? Ganun pa ang ginawa ni Johan. Yun ba ang gustong maintindihan ng mga followers mo sa sinasabi mo? Sabagay, bobo naman yung mga supporters mo eh. Yan talaga may intindihan sa'yo. Ngayon,
tinulungan natin. Kawawa. Dumami yung subscribers, dumami yung may mga views. Ayan. Kaya tayo guys, sumupirit sa kanya, sipirit sa kanila. Nabubulol ka. Halata kasi may pinagdadaanan ka ngayon, men eh. Nabubulol si Sir Donsky, di ba? Minsan ganyan din ako pagka halimbawa ako may lumilipad ng isip ko, di ba? I do admit ganyan ako pagka ano. Pero dito halata kami eh, nabubulol ka kasi eh. Kaya nga yung mga ganitong tao, ang sarap ka debate nitong mga to, yung mga nabubulol na ganyan. Dahil pag nabulol na yan, kuha ko na yung ano eh, kung paano sila bibirahin eh. 'Di ba? Pag nabulol ng ganyan. No, kasi nga meron lang akong hindi nagustuhan ng mga attitude nila ba or sabihin nating mga style nila, no. Kasi alam naman niyo na to, alam niyo naman ng mga supporters ko diyan na nung araw pa talaga nasisira na tayo doon sa yung aswang na gawa-gawa na content. So ayaw ko nun. Kaya nga ayaw mo nun yung gawa-gawa na content? Ayaw mo? Gawa-gawa na content. So ayaw ko nun. Kaya nga nag-stick tayo sa ghost, no? Ghost na mga exploration. No, hindi ka nag-stick sa ghost, nagtikbalang ka pa nga eh. 'Di ba? Nag-aswang content ka pa rin, men. Yung kahit hiwalay kanila Alpha Ghost 01, nag-aswang content ka pa rin. Nag-stick sa ghost. Dito pa nga lang, number 1 sinungaling. Ano ko ngayon kasinungalingan nito? Mag-start tayo ngayon. Tandaan nyo ha, 1 sinungaling na si Donsky. Nag-stick daw siya. O, double check natin yung yung content niya. Donsky aswang. Nag-stick na daw siya sa content. 8 months pa lang, nag-aswang ka pa min eh. Diba? Wala pa 6 months, oh, may aswang. Pinagpalagay mo pang ang aswang ito. Diba? May content kang ganire, oh. Actual interview, aswang. Pinagbintangan mo na nga aswang eh. Diyan sa thumbnail mo yan eh, itong matandang babae. Come on. Katarantaduhan na to, Donsky. 6 months lang, oh. The way mo lagyan ng sound effect pagka umaano yung babae, pinalitaw mong aswang. Baho. Bihira to si Donsky talaga. Kaya daw umiwa siya nag-aswang ka. Pambihira. Kani, di ba, napuntahan mo sa nanay, ganyan lang ang tirahan niya. I-search pa tayo, Donsky. May sinasabi ka pang pugad ng aswang, di ba? Kailan lang yon? Yung nagmumotor ka? Kailan lang daw siya... Ito actual encounter mo sa aswang, kaya daw tinigilan niya na yung aswang, ano? Ayan o, 8 months, lugar ng aswang. Wala na sila Alpha Go 01 yan, di ba, men? Away na kayo niyan eh. Hinimatay ako. Dapat di ako, muntik na akong mapahamak. O, bahay ng aswang. Meron dyan yung nagmumotor ka pa. Di ba? Nagmumotor ka pa nun. Na may sinasabi na aswang din, isang baryo na kunyari may nadadaanan kang mga nagpapakita. Oh, debunk, di ba? Di na daw nagko-content ng aswang at yung mga elemento, pero yung aswang parang doubt na doubt ako niyan. Ngayon doubt na doubt ka pinagkakalat mo nga kay kay Sir Ray Sibayan na naka-encounter ka ng aswang. Tama ba ako? Doubt na doubt daw siya. Pero doon sa matanda na binibidyohan mo, kasama mo si Boy Maas, pakasinungaling talaga nito. Conversation kami. Lumabas yung na hindi kami nag-collab nun eh. Lumabas yung times na nag-chat sila sa akin
na nag-i-explore sila. So, kita ko, basa ko, yung pala, ang gusto nilang mangyari ay ganito. Pinasa sa akin ang picture na yan. Ito. Pinasa sa akin ang picture. Nabubulol siya habang ang nangyayari dito, inuunahan niya na. Di ba? Ako yung una naglabas nito then biglang yung account na ikaw lang, I don't know kung ikaw yun, ano? Biglang nilabas mo na yung mga picture na yan. Isa sa mga, ba't yan lang ang picture na nilabas mo? Ang daming picture nun, men. Yung Encanto mo nga, kamukha, yung isang maskara nga doon na Encanto, kamukha nung na-encounter mo sa gubat Di ba? Tama ba? Papakita ko sa inyo, ha? Di ba? Ba't isa lang ang nilabas mong picture? Ba't yan lang ang nilabas? Bakit mangmumukaan ba ng ng ibang supporter mo? Ikaw naman, Donsky. Pakita natin yung picture na yun, ha? May mga nilabas pa Ay, nako, Diyos ko, Donsky. Donsky. Bakit ganyan ka? Ito, kamukha ito ng Encanto nung mo ito yun, di ba? Pakita ko sa inyo, ha? Bakit itong picture na to hindi mo na ilabas? Ito yan yan yung Encanto na nakunan mo nun Di ba? Bakit yan lang White Lady na yan ang nilabas mo? Ikaw naman. Sinungaling number 2. Picture na yan, gusto nilang gumawa ng ganun kasi nga gusto nilang umangat ba dito. Nangarap sila na gustong sumikat agad dito sa larangan ng YouTube, no? Gumawa sila ng ganito, tapos yung mata mo. gusto niya pag mag-collab kami uli, gagawa kami ng sa madaling salita, gagawa ng script, no, about aswang. Ito. Yun pala yung ginagawa. Bakit hindi mo binuking nung time na yon? Bakit kinonsinti mo pa rin? Na kung tutuusin, di ba pagka ganyan, si Kuya Red nga, at least kahit pa paano, nung hiniyayaya siya ni Jasper Ghost TV na sinumbong agad sa akin ni Kuya Red Di ba? Yung niyayaya siya ni Jasper Ghost TV ng fake content na aswang. Sinumbong sa akin ni Kuya Red bakit ikaw, nalaman mo pala, yung mga kasamahan mo dyan, mamimeke. Diba? Pero hindi mo sinumbong agad. Hinayaan mo pang makapambiktima yung mga kasamahan mo. So, clearly, may pinagtatakpan ka granting aalisin muna natin yung na hindi totoo sinasabi nito. Granting totoo, na yan pala ang gusto ng mga kasamahan mo. Bakit hindi mo winarningan yung mga, mga nanonood sa'yo? Ikakasira mo yan Bakit ngayon ka lang nagsasalita niyan? Huwag mo sabihin kasi inaano nila ako. Hindi ka nga pinagsasalitaan yan sa publiko ng mga yan? Bigla ka na lang nagsalita ng ganyan na barangay ka? Ito pa. Ano yung sinabi mo? Ulitin nga natin. No. Ulitin natin nung pinakita niya. So, kita ko, basa ko. Yung pala, ang gusto nilang mangyari ay ganito. Pinasa sa akin ang picture na yan. Ito. Pinasa sa akin ang picture na yan. Kailan pinasa sa'yo yung picture na yan? Anong date? Anong date ng picture na yan? At check namin, yung, di ba may kaya nga sinasabi ko kay Johan Johan, kung kailan kinuha tong picture na to, ibigay nyo sa akin yung date. Usapin ko. Kailan yan? Dapat na-explain mo kung kailan yan, men. Dapat malaman namin kung kailan kinapture yan at check namin
makuha ko lang yung details kung kailan kinuha yung picture na yan at tuloy pa rin kayo nagko-collab, sinungaling ka. Dapat pakita mo yung detalye kailan kinuha yung picture na yan. Yung mismong file ha, yung mismong picture ng file ha, or kung kailan sinend sa'yo, di ba? Pakita mo yung screenshot kung kailan sinend yan. Kapag ikaw, sinendan mo yan at beyond doon, at may vlog pa rin tayo kasama kanyan, kasabwat kanyan. Ganun gumamit ng utak mga kababayan, hindi yung pakikitaan lang kayo ng ganyan. Di ba? Paniniwalaan nyo. Dapat maging matalino kayo. O, ang sabi niya dito, So, kita ko, basa ko, yung pala, ang gusto nilang mangyari, nag-send na message sa'yo, Kamot. O, nag-chat sa'yo. na nag-i-explore sila. Nag-explore sila. So, kita ko, basa ko, yung pala, ang gusto nilang mangyari ay ganito. Kailan yung chat nila na yan? Tingnan natin yung date kung kailan. Pag walang maipapakitang chat ito, sinungaling to. Kailan yung chat na yan? Kailangan sabihin mo sa amin ha. Kailan yung chat na yan? Para alam natin na na nagsasabi ka ng totoo. Sinungaling ka eh. Pag yan, chinat na sa iyo at yung date niyan ay noong nakaraan pa, tapos may vlog ka during sinend sa'yo yan, sinungaling ka. Diba? Yung mga bobo naman naniniwala dito. Tandaan nyo, matalino yung si Donsky mameke. O ito, bibigyan kita ng sample ha. Bibigyan kita ng sample ng my date, no? Bibigyan kita ng sample. Katulad nito, nitong PM mo ha. Papakita ko lang. Bibigyan kita ng isang sample na dapat inaalam mo yung date. So, dito. Pinatranslate ko ito sa Bisaya kasi Bisaya to. Mga Bisaya na lang diyan ha. Paki-translate na lang ito tong ano na to. Ikaw ang kausap ni Johan dito, men. Ikaw. Ayan o. Donsky, di ba? Bahay na ba kayo, bro? Okay, bro. Salamat. Sige, bro. Idol Dayonta. Hindi ko lang ibig sabihin yan, ano. Gapaabot ko gabi, bro. Kay Diana inyo t-shirt. Sorry kung medyo ano ako sa Bisaya. Nagpaabot rapod ko na Johan, bro. Grabe. Oh, sabi mo dito, ito August 29 to. Ito may date ito. August 29. Sorry, 26 pala. Hindi pala August 29. 'Di ba? Bro, musta? Nakapalit na ako props na to, bro. O, sabi mo, ano yung props na sinasabi mo na 'yon? Okay po. Bro, ugma na lang takita, bro, kay palit ta costume. Ano yung costume na yon? Ikaw ang nagsasabi. Oh. Kay are mo da kalabasa raman pud. Ato sorry kung ano ako. Walay problema na idol, buladray katapatan ana idol. Hehehe. Ugma ha tabangi ko mang ukay-ukay kad dito ato plan. ano yung ibig sabihin niyan? Wait lang Yung translation niyan, ayon do sa translation, mismong Bisaya yung pinatranslate ko diyan. Ito ang sinabi, ano? Ang sinabi po diyan kagabi pa siya. Naghihintay kasi andito na yung t-shirt nyo. Nakabili na ako ng props natin, bro. Yun yung sinabi mo. 'Di ba? Sabihin ko na lang sa kanya pag-uwi niya, bro, bukas na lang tayo magkita kasi bibili pa ako ng costume. Kasi kung pupunta kayo, kalabasa lang naman uulamin natin, yun ang sinabi mo. Sabi gano'n ni Johan, walang problema yan, idol, toyo lang naman katapat niyan, idol. Oh, sabi ni Donsky,
Bukas, tulungan nyo ako mamili sa mga ukay-ukay para sa plano natin. O ano yun? Ano yun? Di ba ito, may date ito? August 26, no? Oh, so malamang, nung time na yan, di ba? Habang nag-uusap kayo dyan, nung time na yan, nagbablog kayo niyan. May vlog pa, tingnan natin August, no? August 26 to eh. Yung tungkol do sa costume. Tingnan natin mga content mo nun. Nung bandang August na yon. Tingnan natin content ni Sardonsky sa may bandang August, 2 months, 5 months. Ito, kasama mo pa sila Johan dito. June, July. So, August, ano? Tingnan natin August. July itong ano eh. Mukhang binura mo na yung mga ano, yung mga kasama mo sila Johan. Di ba? O, punta tayo sa video ni Johan. Tingnan natin yung ano, yung channel ni Johan, August. Binura mo na yung mga ano malupit ka talaga men binubura. O, dito tayo Johan Ghost Hunter, tingnan natin. O, bandang August. So, ilang months ago yon. Ayan kasama ka pa dito men eh. Kailan ba tong ganrong nyo na to? O, 4 months ago. September na to. Pero magkasama kayo ni Johan, men. Ito yata sa Samal Island ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ayan 5 months ago. Kasama ka pa. Pambihira ka talaga. O, August 16. O, di ba? O, August 16 to, 5 months ago. Tingnan natin yung iba. August 16. 5 months ago. Kasama ka pa ni Johan eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo, men. Ayan 5 months ago, ito. Baka ito na yung ginamit yung pinang-ukay-ukay nyo. O, September na ito, kasama ka pa dito, andyan ka ba? Hindi, sa Samal Island, September, nandun ka pa. Doon sa September. Ayan kasama nyo pa nga si Boy Balod no? Kailan ba tong 6 months ago? O, July. Yung sa may August, may bandang August. Diba? Ikaw pa yung dyan eh. Ay, nako, Donsky. Ayan kasama ka pa dito sa gym. Kailan itong gym na to? Ayan September. Diba? Malamang ito, bago mag-August, nag-uusap pa kayo ni Johan yan. Tungkol doon sa costume. So, hello mga idol. Magandang gabi sa inyo. Ito naman po si Johan Ghost Hunter. So, mga idol, andito tayo ngayon. Umiiyak dito. Ayun guys, magandang gabi kasama ka dyan, men, kami ni Johan dito. Dalawa kayo ni Johan dyan. Malamang ito na yung yung pinagbilhan mo sa ukay-ukay. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Yung pinapakita dito may date. Diba? Hindi yung katulad nung sa'yo na, ano yan? Ito. O, ay, ipakita mo kung kailan yan. Kailan yan Kailan yan pinicturan? Bihira. Pinasa sa akin ang picture na yan. Ito. Pinasa sa akin ang picture na yan. Gusto nilang gumawa ng gano'n kasi nga gusto nilang umangat ba dito. Nangarap sila na... Ito yung hindi ko nagigets, no? Ito hindi ko nagigets. Kilala nilang legit ka, tapos sasabihin nila gagawa sila ng ganyan. Sa mundo ni Donsky tayo pupunta. Let's say, kilala nilang legit si Sardonsky. Ako mahihiya ako nun. Biglang sasabihin ko, ganyan. Come on.
Gustong sumikat agad dito sa larangan ng YouTube, no? Gumawa sila ng ganito, tapos gusto niya pag mag-collab kami uli, gagawa kami ng sa madaling salita, gagawa ng script, no, about aswang. Kaya sabi ko, ayoko niyan. Ayoko niyan. Mula noon, hindi na ako nakipag-collab sa kanila. Wala na akong Kaya nga, kanila, hindi na ako nagkukontak-kontak sa kanila kasi mahirap na kaya nga, ipakita mo sa amin na mula nung pinitsura na yan, hindi ka nakikipag-collab. Ipakita mo kung kailan sinend sa'yo yan. Para mapatunayan natin kung totoo yung sinasabi mo. Kasi kapag yan ay sinend, yung date, then after nung nagkukulab pa rin kayo, sinungaling ka. Diba? Papayag ba ka ng picture lang ipapakita, walang date? dapat nakadepende sila sa akin na yan ba yung reason kung bakit hindi ka pa nakapag-collab? Ang reason niyan, yung pinadala ng ng supporter mo. Sinabi mo rin yata kagabi yun no? Di ba? Tignan mo, sinungaling number 2 ka na naman. Yun daw yung dahilan kung bakit hindi na daw siya nag-reply, hindi na daw siya nakapag-collab. Ang dahilan nun, may pinadalang pera yung yung supporter mo. 2.5 yata yun, di ba? 1K sa t-shirt. Basta yun yung breakdown, may t-shirt. Biro mo, t-shirt mo 1,000? 1K sa t-shirt, tapos yung 1,000 na gamit yata ni Johan. Yan yata yung kinikwento mo kagabi Di ba? O akala ko ba ang istorya, niyaya kang mameke, kaya hindi mo na sila pinansin? Napakasinungaling talaga nito, buhol-buhol yung kasinungalingan mo. Di ba? Ang true reason, pera. Hindi dahil namimeke sila. Kaya hindi mo na sila pinansin. gumawa pala sila ng kababalagan. Tandaan nyo dito dito niya rin yata sinabi yon. Dito niya rin yata sinabi yon. Tingnan mo Sabi ko, ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayaw niya daw nun. Mula noon, Mula hindi na ako nakipag-collab sa kanila. Hindi naman nakipag-collab. Wala na. Sa kanila, hindi na ako wala nang contact. Mula daw nun nung sinend yung picture, hindi na daw siya kumontak. Dito nyo makikita sinungaling talaga to Buhul-buhul yung kwento niya Na dapat nakadepende sila sa akin na tapos gumawa pala sila ng kababalagan. Kahit pa man sa Davao yan na yung pinag-awayan namin sa mga kilala sa akin. Tama, may history na pala. Sila Alpago 01 yun, di ba? Yung nakaaway mo. So ito, mamarkahan ko simula daw nung sinend yung picture na yon. Simula sinend yung picture, wala na daw siyang contact. Tama. Sinabi, ulitin natin para maliwanag. Sorry kung medyo mahaba itong vlog ko Wala na akong contact sa kanila, hindi na ako nag-contact. Kaya sabi ko, ayoko niyan. Ayoko niyan. Mula noon, hindi na ako nakipag-collab sa kanila. Wala na akong contact sa kanila, hindi na ako nagkukontak-kontak sa kanila kasi mahirap na dapat nakadepende sila sa akin na mula daw noon, 'di ba, hindi na daw siya nakipag-kontak-kontak. Parang ang pinipinpoint niya dito ang dahilan dahil doon. Dahil doon yung dahilan. Pero ang dahilan noon, sasabihin niya mamaya tungkol sa pera. Tapos labo, 'di ba? Wala sila ng kababalagan. Kahit noon pa man sa Davao yan na yung pinag-awayan namin sa mga kilala sa akin. Pero hindi yun yung talagang yung main reason din na nangyari na hindi ko na rin sila kinontak, Kasi pwede pa naman pagsabihan ko yun kasi paniniwala sila sa akin. Bakit mo pinagsabihan? Bigat na ayaw ko lang talaga sa dalawa na itong mga baguhan na banggitin ko na lang sila Ano sabi mo dito ulitin natin. Ang pinakamabigat. Pero hindi yun yung talagang yung main reason din na nangyari na Tamo, dito binabago niya na agad. Hindi na daw yun yung main reason.
Ang kasasabi mo lang kanina, yun ang dahilan kung bakit ayaw mo na. Tapos biglang sasabihin mo, hindi yun ang main reason. Ano ba? Kahit noon pa man sa Davao, Ulitin nga natin, ulit ha, from the top. Ang kulit talaga ni Donsky, napakasinungaling. Hindi nyo na-analyze to sinasabi ng idol nyo. Biruin mo, 2 minutes pa lang tayo. Magwa 1 hour na akong nag-analyze dito sa kasinungalingan nito. kita ko, basa ko, yung pala, ang gusto nilang mangyari ay... Ulitin natin ha. Kaya nga, nag-stick tayo sa ghost. No, kasi nga, meron lang akong hindi nagustuhan ng mga attitude nila ba? Or sabihin nating mga style nila, no? Kasi alam naman nyo na to, alam nyo naman ng mga supporters ko dyan na nung Ito, dinidiscuss niya na dito kung bakit hindi na daw niya kinukulab. araw pa talaga nasisira na tayo dun sa yung aswang na gawa-gawa na content. So ayaw ko nun, kaya nga nag-stick tayo sa ghost, no? Ghost na mga exploration. Debunk yan. At yung mga elemento. Pero yung aswang, parang doubt na doubt ako niyan. Ngayon, Kailan na nag-aswang ka eh? conversation kami. Oh. Lumabas yung, na hindi kami nag-collab nun eh. Lumabas yung times na nag-chat sila sa akin na nag-i-explore sila. So, kita ko, basa ko, yung pala, ang gusto nilang mangyari ay ganito. Pinasa sa akin ang picture na yan. Ito. Pinasa sa akin ang picture na yan. Gusto nilang gumawa ng gano'n kasi nga gusto nilang umangat ba dito. Nangarap sila na gustong sumikat agad dito sa larangan ng YouTube. No? Gumawa sila ng ganito. Tapos gusto niya pag mag-collab kami uli, gagawa kami ng sa madaling salita, gagawa ng script, no? Hindi niya masabi na peke, no? About aswang. Hindi, wait. Aswang ba to? About aswang daw. Gumawa ng script about aswang. Aswang ba to? O white lady? Sinungaling number 3. Tatlo na ang sinungaling mo, boy. Aswang ba yan? Di ba gusto nila daw gumawa ng peke daw? Aswang ba yan? White lady yan eh. Content mo yan, multo eh. Ano ba? Ano ba, Donsky? Gumawa sila ng ganito. Tapos Ganito. gusto niya pag mag-collab kami uli, gagawa kami ng sa madaling salita, gagawa ng script, no, about aswang. Hindi naman aswang yun eh. White lady yun eh. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Mula noon, hindi na ako nakipag-collab sa kanila. Wala na akong contact sa kanila, hindi na. Wala na daw contact sa kanila. So yun ang main na dahilan, ano? So sa unang part nito sinabi niya, yun ang main na dahilan dahil mamimeke. Okay, tingnan nyo kung paano niya i-modify yung sasabihin niya, ha? Nagkukontak sa kanila kasi mahirap na dapat nakadepende sila sa akin na tapos gumawa pala sila ng kababalagan. Kahit noon pa man sa Davao, yan na yung pinag-awayan namin, no? Sa mga kilala sa akin. Pero hindi yun yung talagang yung main reason din na... Tama. Hindi, biglang magsisingit siya ng iba. Hindi na daw yung main reason isisingit niya ngayon yung pera. Nangyari na hindi ko na rin sila kinontak, no? Kasi hindi pa naman sabihan ko yun Tama, hindi, ang linaw na sabi mo nga, ba't pwede mo pang pagsabihan? Hindi mo, sinungaling talaga to. Sabi niya kanina, simula nun wala na siyang contact. Tapos biglang binawi niya. Ang sabi niya, reason din na nangyari na hindi ko na rin sila kinontak. Kasi pwede pa naman pagsabihan ko yun Pwede pa naman pagsabihan. Hindi daw yun ang main reason kung bakit hindi sila kinontak. Pero sinabi mo nung una, simula nun hindi mo na sila kinontak Tapos ngayon, biglang babawiin mo dahil naisip mo, ay may isa pa nga palang istorya yung tungkol sa pera. O ngayon, imomodify mo. Hindi naman yun ang main reason kung bakit hindi ko sila kinontak. Pero sinabi niya kanina, simula nung hindi niya na daw kinontak. Simula nung nakita niya yung message na yon. Ngayon, binabago niya.
Pambihira kayo, mga bobo tanga-tanga. Pumapayag kayo, harap-harapan ginagago kayo nito sa iisang video. Kasi paniniwala sila sa akin. Ang pinakamabigat na ayaw ko lang talaga sa dalawa na itong mga baguhan na banggitin ko na lang mga sila si kasi pinopromote ko ito nung araw sila si Yuhan at saka si King. Pinopromote ko ito YouTube nila nung araw, pero ngayon hindi ko pinopromote. Nabubulol. Alatang sinungaling. Ay isang supporters na talaga namang Isang supporters daw. todo support hanggang ngayon sa akin. At dahil din sa akin, nag-support din itong supporters na to sa kanila. So ako, sobrang busy ako. Sila yung mag-chat-chat. Chinat-chat nila na musta ka na Lods, ganito, ganyan. So nakapalagay ang loob nila itong supporters na to na OFW. Na talaga namang nag-share sila sa mga anumang Hindi ba ganyan din ang experience ni Ma'am Parisiana sa'yo? Kaya ka binaranggay? mga madali salita. Naging friend na sila. Tapos, suddenly, kasi itong si Yuan, asawa kasi nito, andun sa sa abroad. Napapansin nyo, alam na alam ni Sir Donsky yung nangyayari kahit hindi siya yung kasama doon. 'Di ba? Wala man lang siya sinasabi na ang kinuwento sa akin, yung mga ganun man lang sana 'Di ba? Pero si Donsky ang nagkikwento nung istorya mismo. So what does it say to you? 'Di ba? Siya yung may alam nung istorya na kahit wala siya doon. Okay lang sana sinabi niya, alam niyo mga idol, kinuwento sa akin nung nakakausap nila. Pero ito, as if nandoon siya habang kinikwento, doon pa lang red flag na tong kwento na to Itong isa naman, asawa nito, nandito lang sa Samara sila. Wala tong to sa yung isa, si Juan lang. Dito sa isang sponsor. Ngayon, nung nangyari nga sanay na sanay magsinungaling na sila, siguro dumating sa punto na tawag ng pangangailangan ba kasi asawa niya doon sa abroad. Wala ka man lang wala ka man lang maririnig na daw no? Ang sabi sa akin, ang kwento sa akin, hindi talagang siya yung nagkukwento Sinuyo niya tong yung W na mag-6 on the phone. Screenshot, pambihira. Screenshot. Hindi lang yung 6 on the phone, hiningan pa niya ang pera. Gumawa siya ng screenshot. Kwento na yung cellphone niya basag. Screenshot. May screenshot dito si Johan. Ito yung ito yung maganda 'Di ba may screenshot tong ito yung mina nangyari doon ito yung may evidence. Hindi katulad ni Donsky, ang ginagamit lang ni Donsky star power niya 'di ba? Ito yung screenshot. Nanghingi ba talaga si Johan? Tingnan natin. Ayun ito yung screenshot. Sabi dito, mababa lang kasi yung quality nung pero tingnan natin Hirap dito magpadala Lods kasi isang pangalan lang pinapadalhan ng amo. Ma'am, okay lang po, hindi naman po ako nanghihingi, ma'am. Sinabi ni Johan yan. I-zoom ko pa. Ito yung screenshot. Hindi naman po ako nanghihingi, ma'am. Yaan mo lang Lods, makakabili ka rin yan. Okay lang Lods. Pag sa Pinas, madali lang. Dito Saudi, parang mahirap. Pero tatry ko Lods. Sabi ko, marami kasing nagsasabi na kuha ka daw ng video madilim. Ano daw? Anyway, yun yun Yung isa pa. Isa pang shot. Next. Ma'am, mahirap talaga dyan. Ma'am, sa totoo lang po, nahiya kasi ako manghingi, hindi ako ugali. Yan, hindi ko kasi ugali yan. Pero okay naman, Lods. Sabi ni sponsor, okay naman, Lods. Okay lang yan, Lods. Minsan may nagturo sa akin, manghingi daw ako. Kaso ayaw ko, nahihiya ako. Sabi ni Johan. Ang reason ko po, ma'am, sa kanila, ayaw kong manghingi. Pero kung may
magbibigay ng bukal sa kalooban, 'di ba? Ibang diskarte na yun. Pero ang malinaw dito, 'di ba? Nililinaw ni Johan na hindi siya nanghihingi. Pero kinda. Pero 'di ba? Hindi nagja-jibe yung istorya nito do sa istorya nung kay Donsky. 'Di ba? Anyway, ipagpatuloy natin, ano? Tama itsura ni Donsky, confident siya sinasabi niyo, you know? Pathological liar. Basta marami siyang ginawa. Ito, pakinggan lang natin to guys. Hindi ko lang muna ipakita yung mukha, no? Kung kinakailangan pakita ng mukha, magpakita ng mukha, pero di. For assurance lang din. May mga points si Punso dito dito sa ipi-play niyan na video. Kawawa din tong OFW na to kasi nga meron din tong pamilya, no? Tingnan mo, naiintindihan mo pala na kawawa yung OFW at meron din pamilya. Naiintindihan mo yon, ano? Tapos nagagalit ka nung ano, bakit dun sa pamimiki ni Johan on the spot, bakit hindi mo bakit di mo in-expose agad? Yung pamimiki ni Johan. Kasi kung totoong mamimiki si Johan, marami mabibiktima yon na OFW. Kung concerned ka talaga sa OFW. Ikaw na mismo ang maglilinis ng bakuran mo, men. Hindi mo nahihintayin na mapuna ko pa o mapuna pa ng kahit na sinong tao. Kaya dito, ang laki ng plot hole nitong istorya mo, men, Itong pamilya na talaga namang nakakawa, no? Na biniktima nila ni scam sa madaling salita. Ito, pakinggan to guys. Wala, men, galing sa'yo lahat ng istorya, hindi dun sa galing sa victim, Sa totoo lang, hindi sa'yo galing yung istorya, Ano to, yung isa tong OFW na inano ni yung ano na channel na Yuhan, si Axel, ano yan? Ano ko na lang, pangalan niya. Francisco. Yan. Inaakusahan mo, di mo pakilala. I-play ko na lang guys, di ko muna ipapakita yung mukha. Kasi nga, Magandang araw. Kasi nga makikita na nagbabasa. Isa nga pala ako sa na-scam ni Alberto Francisco aka Johan Ghost Hunter. Gusto ko lang i-share kung paano niya ako na-scam. September 7, 2023, nag-friend request siya sa akin at inaccept ko naman. Kasi nakita ko friend niya din ang mga friend ko. Kita mo, Donsky, September pa pala nangyari yan. So, ibig sabihin, magkasama pa kayo ni Johan yan. Noong time na yan. Kasi hindi mo nga alam, di ba? Kailan ka ba mamimili sa ukay-ukay? August. Ay, nako. Nagpalita na kami ng message. After 1 month, nagsabi siya tungkol sa cellphone niya na nabasa daw dahil nahulog daw sa tubig. Actually, men, dapat screenshot yung yung pinapakita dito Sa akin lang, screenshot ang pinapakita dito. Kasi men, nagbabasa yung mo Nagbabasa yung robot ba yan? Yung nag-aano sa'yo? At ikaw naman na nagbabasa, pumapayag ka, ginagamit ka ni Donsky sa ganyan, men? Ano ba? Tinan mo ha, panoorin nyo. At may ipaparinig din ako sa inyo na galing doon sa video ni Johan. Tingnan nyo yung difference. Bagong CP. Sabi ko, baka pwede pa yan magawa ng paraan. Sabi niya, nagawa na niya daw lahat pero wala na na ano pala guys, ang katuwiran pala niya na nabasa. Mo? I-modify mo na naman yung sinabi mo? No. Sige, ito pa. Patuloy natin to. Need na daw niya kasi hindi siya makapag-vlog. Sabi ko, okay, sige. Gawa natin paraan para makabili ka. Nag-send ako money 10K. October. Ito. May butas do sa kwento nung biktima. Tuloy natin to. Need na daw niya kasi hindi siya makapag-vlog. Sabi ko, okay, sige. Gawa natin paraan para makabili ka. Asan ang panghihingi doon? Kasi ako, nag-i-speak ako in reality, di ba? May sarili naman akong pananaw dyan Pero this time, di ba?
mag-iisip ako ng katulad ng pag-iisip nila. Kasi ang katwiran na itong mga to sa akin, pare-parehas ang sinasabi nila. Hindi ko naman hiningi yan. Yan ay kusang loob na binigay. Pero alam nyo yung paninindigan ko tungkol sa ganyang bagay. Pero dito, since pare-parehas ang standard nila dyan, di ba? Na hindi magbibigay ang isang tao kung hindi ka nang hihingi, di ba? Or hindi considered na panghihingi pag kusang loob na binigay. Yun ang standard nila eh. Doon ako yun ang gagamitin kong pamantayan dito. Ang tanong ko, saan banda dito sa sinabi na nanghingi si Johan? Need na daw niya kasi hindi siya makapag-vlog. Ulitin natin yung Sabi ako na-scam. Ako sa na-scam ni Albert. I-play ko na lang guys, hindi ko muna ipapakita yung mukha. Hi, magandang araw. Ang ginagamit ko logic dito, yung logic nila ha. 'Di ba? Pero alam niyang paninindigan ko tungkol sa ganyan. Isa nga pala ako sa na-scam ni Alberto Francisco aka Johan Ghost Hunter. Gusto ko lang i-share kung paano niya ako na-scam. September 7, 2023, nag-friend request siya sa akin. At inaccept ko naman. Kasi nakita ko friend niya din ang mga friend ko. Tapos, nagpalitan na kami ng message. After 1 month, nagsabi siya tungkol sa cellphone niya na nabasa daw dahil nahulog daw sa tubig. Need daw niya bagong CP. Sabi ko, baka... Kung ang pagpaparinig ay uri ng panghingi, lahat kayo ginagawa nyo yun eh. Diba? Kung ang pagpaparinig. Kasi kung totoo man ang conversation na to, na out of nowhere, Johan, ganun ba yung nangyari? Out of nowhere, sinabi mo na sira ang cellphone mo. Or mamaya, tinanong lang sa'yo, bakit hindi ka na nag-upload? Kasi mahirap tong ganitong kwento na to eh. Kahit ako kaya kong gumawa ng kwentong ganito eh. Di ba men? Pero sa standard nyo, hindi nang hihingi ang isang ghost hunter hanggat hindi niya sinasabing pahingi. Tama? Kung ganyan ang standard na gagamitin natin, asan dyan yung sinabi na nanghingi si Johan? Nagparinig lang naman si Johan. Tama ba ako? Pwede pa yan magawa ng paraan. Sabi niya, nagawa na niya daw lahat pero wala na Ano pala guys, ang katwiran pala niya na nabasa ang cellphone niya, no? Sige, ito pa. Patuloy natin to. talaga. Need na daw niya kasi hindi siya makapag-vlog. Sabi ko, okay, sige. Gawa natin paraan para makabili ka. Diba? Nag-volunteer yung ito, standard ng Ghost Hunter itong pinag-uusapan. Hindi ko to standard ha. Nag-volunteer yung OFW. Ito ba? Yung mga bobo na nagsasabi na sinisisi yung OFW, si Ma'am Parisiana, na nagpadala kay Donsky. Hindi ba pwedeng gamitin niyo yung logic na yon dito sa OFW na to? Mga bobong supporter. Di ba? Ganyan na sinasabi nyo kay Ma'am Parisiana. Ang bobo naman nun, nagpadala kay Donsky. Tapos ngayon magagalit. Same logic. Itong piniplay ni Donsky na to, bobo din ba to? Dahil nagpadala kay Johan? Kapag hindi nyo sinabing bobo yan, yung pinagtatanggol ni Donsky na yan, double standard kayo. Send ako money 10K October 15, 2020. Ayun guys, gusto ko October pa pala. Neto lang pala. Ng 10K. Detalyado yun. Nandito yung Gcash. Sinend din sa akin na pag-send. Nabubulol-bulol pa si Donsky, no? Sa number ng si Johan nga. 3. Nang nakuha na niya, sabi niya, nakabili na daw siya, pero hindi niya pinakita ang resibo at bagong CP.
Pangalawa niyang hiniling, mag-video 6 daw kami. Sabi ko, doon ka manghingi sa asawa mo. May asawa ka. Baka... Ayun guys, napansin nyo. Binigyan ka na nga ng 10,000. Ikaw ang iwan ka, binigyan ka na ng 10,000. Nagre-request ka pa ng 6. Ha? Mag-6 kayo sa phone. Asan na yung screenshot nun? Ako kung mga, ito ha, kung ako mga vital na information nun, papakita ko screenshot nun. No-brainer yun, min eh. Vital ang information na yun eh, na nakikipag-phone sex sa akin. Parang kasiraan yun. I-screenshot ko yun. Asan na yung screenshot nun? Ako, pwede ako mag-utos dito na magsulat ako ng script. Tapos ipabasa kung kaninong babae. Sasabihin ko, Donsky, biktima mo, nagsasalita dito. Pwede kong gawin yun. At saka isa pa, bakit magbabasa yung ano mo? Ako, bilib ako kay Sir Ponso eh. Ang analysis ni Sir Ponso dito. Kung talagang totoong nagre-reklamo yan, men, fresh niya sa utak yung mga panloloko, hindi niya kailangan magsulat. Yung mga nagko-complain dito sa Ghost Hunter na nag-guest sa akin, nakarinig na ba kayo na nagbabasa ng script? Kaya from the very beginning, doubtful na to itong ginawa ni Donsky na to. Tandaan nyo ha, expert to gumawa ng peking video. Video ang pinipeke nito. What if yung recording lang ng boses na yan? Ang pepekein. Sisiw yan. Nakakagawa nga ito ng ng istorya sa video niya na pinaniniwalaan ng libu-libong tao eh. Yan pa kayang recording ng na binabasa pa. Ginagago na kayo harap-harapan eh. Diba? Sinabihan ka ng FW, doon ka sa asawa mo makipag-sex on the phone, no? Nag-iisip niya na sasabihin niya Ito guys, ng lamig ako, no? Narinig niya, Napipil ko sa sarili ko. Pinopromote ko to eh. Tingnan natin ha. May version naman si Johan. May version si Johan dito. Sorry. Mali yung transition ko. Ito naman. Meron dito ipaparinig naman. Tingnan niyo yung difference, Tingnan mo yung difference itong piniplay ni Johan tungkol dyan sa nangyayari niyan dito sa piniplay ni Sir Donsky. Yung mga idol. Ito Ayoko na talaga pero sa totoo lang talaga, tama yung sabi ni Maggie, may mga nagsasend sa kanya mga sexy, yung mga kasi nga, ganyan nga siya, nagiging nga siya sa magpatulog lang daw. Magpatulog na po. Grabe. Ang hayo. Nag-outing ako, anak. Sabi niya sa akin, sobra ako ng lagi kami nag-uusap ni Donsky, dati pa nung hindi pa kami hindi wala pa nangyayari sa amin away. Sabi niya sa akin, sabi ko may six ako dito picture, naka-filmshot na ako niya, Lods. Sabi ko parang yan. Sabi niya, sige. Hinihingan mo pala ng picture daw, men eh, Umayaw ako. Sabi ko, ayaw ko pa. Mamaya, siraan mo pa ako. Kanilino ko, ipasa yan. Nakakahiya pag stop ang katawan ko. Nagalit siya sa akin. Naghihingi ka pala ng picture eh. Kasi sabi niya sa akin, para daw ako others. Para palang others eh. Nanghihingi ka pala. Nakita niyo yung difference? Tuloy-tuloy magsalita to kumpara doon sa nagbabasa. Dalaga pat virgin. Sabi ko, kahit diba? Para naman palang, para ka namang others, para ka namang virgin. Ganyan ka pala, Sir Donsky. Paano yan ngayon? Ay, hindi ko sinasabing totoo itong piniplay ni Sir Johan, ha? Pero nakikita niyo yung difference? Tuloy-tuloy magsalita yung babae. Nagalit siya sa akin. Kasi sabi niya sa akin, para daw ako others. Para naman daw ako ng dalaga pat virgin. Sabi ko, kahit diba na? Kasi yun eh, private ko yun. Private mo yun eh. Hindi ko talaga pinasa sa kanya. Basta yun lang. Pero yung sinabi talaga ni Maggie, totoo yun. Marami nagsasend sa kanya mga ganun. Baka nga yan si Linsky, baka nga yan nagpapasok. Ayan din siya.
Hinihingi ko yung kopya nito eh. Ayaw sa akin ibigay ni Johan eh. Para ma-play natin na maayos. Pero naintindihan ko dito, marami kayatang, hindi blurry yung pagkakarinig ko, pero marami kayata na ganyan, na kinakausap. Kung paano yung hindi ako nagpapasa, hindi ako nagpapasa ng mga sexy picture ikaw boyfriend ko, pasama ko siya, pero hindi ko naman siya boyfriend. Oo, tama yun. Grabe siya, no? Ay, Diyos ko. Alam mo ba yung may picture ako, anak? Kwento ko lang sa'yo, may picture ako na lumabas yung babies ko. Sabi niya, nag-init na yung katawan niya doon sa picture ko. Napamahal ka siya. Ang hayop ka lang, sabi niya sa akin. Sponsor ko naman, ilang na taon na nakahidiyan talaga siya. Kapag hayop na to, paglululukan niya ito. Sigurado. Grabe. Naglo-lo na yun. Ay, marami yung nag-uusap kami. Kaya nag-uusap tayo. Ako. May sasabihin lang siya ng mga, gano'n. Ayun mga idol ha, napakinggan nyo rin kung gaano rin kamanyakis tong idol nyo. Napakamanyak din ito. Grabe, manyak. Pag mo picture, lolo-loan. Anong luluan? Diba? Hinihingi ko yung kopya nito kay Johan, ayaw ko bigay. Pero kung makikita nyo, nagkikwento yung sa version ni Johan. Tuloy-tuloy. Halos walang Pero ito men, daw ay magkwento yung witness mo dito men. Ano ba? Tinulungan kita. Tinulungan kita. Mga biyahe natin, pumunta tayo ng Miss League. Ako magpapagasolina sa'yo, binigyan kita ng pera, pinahiram kita ng pera, dami mong hiram ng pera sa akin, hindi ko nga kita siningil. Sumbatan Diba? time Wala. Ito ha. Kayo na lang ang magpatuloy nitong video ni Sardonsky, mga kababayan ko. So makikita nyo dito sa video na to, iniiwas niya yung main issue eh. 'Di ba? Parang ganito yan men nagsusuntukan kayong dalawa ni Donsky. Ang babanatan niya ng suntok yung kapatid mo, 'di ba? Yung nanay mo. 'Di ba? Ganun lumaban si Donsky. Hindi yung main issue yung pag-usapan. Ganito dapat, ikaw nanonood ka sa akin. Let's say, Juan. Si Juan. Sinabi ko sa'yo, Juan, magnanakaw ka. Ikaw yung sinabi ko, magnanakaw ka, Juan. Supposed to be, dapat ang gagawin ni... hindi, para mas maliwanagan kayo na. Halimbawa, si Donsky, Si Donsky ang aakusahan ko. Donsky, fake ang video mo. Sinabi ko, fake ang video mo, Donsky. Ang gagawin ni Donsky, paano mo nasabing fake ang video ko? 'Di ba? May ebidensya ka ba na fake ang video ko? Kasi yun naman talaga yung issue eh. Ang binato sa kanyang issue, videong fake. Pero hindi. Ang ibabato sa iyo ni Donsky, 'di ba? Ikaw, may iniscam kang OFW. Ikaw, may pinon sex kang OFW. Na-address ba yun yung main issue? Hindi. Nililigaw niya kayo, men. Granting, sige, wala akong kakampihan. Granting, but not accepting, granting na lahat ng akusasyon dito kay Johan ay totoo. Sige. Naapektuhan ba yung issue na binabato sa kanya? Hindi. Stand pa rin yun. Di ba? Hindi marunong lumaban itong mga idol nyo. Pati sila Kuya Red, ganyan din. Biruin mo, ang sinasabi ko dito, fake ang video nila. Nung lumabas yung warrant of arrest ko, nilabas nila. Di ba? Pero pag yung mga normal na ganito na, yung mga bagay na may problema na ganyan, na tungkol sa kanila na yung problema, wala, dededmahin nila yan. Paiikot-ikutin kayo ng mga yan. Sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Tandaan niyo si Ma'am Parisiana, sobrang suporta niyan dati, ano nangyari. Paiikot-ikutin kayo niyan. Sige, kayo naman konsintihin niyo na konsintihin yung idol niyo. Hindi lang dito yan darating ang time, mas mabigat pa ang niyan. Sasapitin yan. 'Di ba? Kayo, bahala kayo. Pagpatuloy niyo yung tiwala dyan.
Anyway, mga kababayan ko, yung mga pinag-usapan kasi dito, mga ano na eh. Hindi, ano pa ba itong, may pinakita pa ba dito? Tingnan nga natin. May parang piniplay pa siya eh. Hi, maganda. Tapos, sabi niya wala. Sabi ko, remind ko lang siya ulit. Sabi niya, Dol, wag na. Dahil natin 15, 2023, nang nakuha na niya, sabi niya, nakabili na daw siya, pero hindi niya pinakita ang resibo. At parang inulit niya lang. May time pa nga dyan eh. Panoorin niyo yung vlog ni Punso Hunter. May time pa nga dyan na ano eh. Naririnig mo yung page na inaano eh. Na nililipat eh. Yung papel. Maririnig mo dyan, men. Just imagine, meron kang isusumbong. Alam mo, dapat yung sa utak mo kung ano yung katarantaduhan na ginawa sa'yo eh. Bakit kailangan isulat mo? Hindi normal yan eh. Okay lang sana kung sa korte mo sasabihin niya, kailangan talaga nakasulat yun para may make sure na hindi ka talaga magkakamali. Pero ito, usapang ano to men eh. Pwede mo ikwento kasi yan eh, ng dire-diretso. Katulad nung ginawa nung nagkwento kay Johan na dire-diretso din. Kung parehas man scripted yung ginawa ni Johan at ito, mas maniniwala ko kay Johan kaysa ito nagbabasa. Diba? No, brainer na lang to, men. Anyway, mga kababayan ko. Tapos napupunta pa sa ako yung nagpagasolina sa inyo, ako ang nagpakape sa inyo. Men, hindi yun ang issue. Ang issue na may make ka ng video. Tsaka yung inano mo kay Ma'am Parisiana. Tingnan nga natin yung mga nakuha mo kay Ma'am Parisiana. Although na ano lang to sulat lang eh. Ine-expect ko yung resibo. Kasi kinuwento dito ni Johan nagbarangay kayo, tinatabunan mo si Ma'am Parisiana pag nagsasalita doon sa barangay. Ito yung listahan na kinumpute yata ito eh. Ayan ito yung mga listahan ng binigay sa inyo, sa'yo. 193,087. Hindi, actually, mga kababayan ko, hindi lang ito yung nagastos si Ma'am Parisiana. Meron pa sa ibang ghost hunter pa. Sa'yo daw, Reborn, ang laki nung na ibigay din sa'yo. Ano ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Ay, wait. Sinasabi mo, di ba? Ayaw mong makikulab sa mga ito dahil namimeke. Yan ang dahilan. Isa sa mga dahilan. Bakit sila Reborn namimeke? Kinukulab mo. Gusto niyo ng proof na namimeke sila Reborn? Bakit si Kuya Red namimeke din, kinukulab mo? Gusto niyo rin ng proof? Hamunin niyo ako, ilabas ko yung behind the scenes. Anyway, maraming salamat po. Bye-bye.